ni Bangag. Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. Op, mahirap namang bigyan ng importansya yan. He is a professional liar, sabi niya ha. Okay, professional liar sabi niya, tuloy. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantan gusto mo, kakantahin niya. O, pinapalitaw pa dito mga kababayan. Alam mo yung salitang malalim mo yung sinabi ni Bangag dito ha, ni Makoy Jr. ha. Yung sabi niya, para jokebox ito. Para sinasabi niya, itong si Morales, pag nabigyan mo ng hinulugan mo, binigyan mo ng pera, sasabihin niya lahat, ikakanta niya lahat kung ano ang dapat ikanta. Para sinasabi mo, robot ito ha. Alright. Okay? So, ngayon, mga kababayan, maliwanag ho dyan, from last congressman, senador, ngayon, siya na ho ang mismong nagsasalita ngayon na sa ambush interview, sinabi niyang wala namang credibility at hindi dapat paniwalaan si Morales. Nakapagtataka, yung home drug test, hindi niya ho pinapatulan. Teka lang, medyo ako para may mali dito ah. Yung drug test hindi mo pinapatulan eh. Ha? Yung tinatawag kang Bangag, hindi mo pinapatulan. Pero nung lumabas po itong whistleblower na ito, na nadadawit po ang pangalan po niya, at si Maricel Soriano, na inamin naman ni Maricel Soriano na yung palang nandoon sa pre-operational o kung tawagin po ay pre-op ng mga otoridad, ay sa kanya talaga bahay yung i-operate. So wala nang dapat patunayan, meaning yung pag-amin ni Maricel Soriano na sa kanya ang kondo, ay nagtutugma po mga kababayan doon sa dokumento. Kaya itong si Makoy Jr., asar na asar, napipikon na. Bakit ko nasabing napipikon po mga kababayan? Pinatulan niya si Morales eh. Pero si Tatay Digong, yung sinabi ni Tatay Digong na inahamon ni Tatay Digong na magpa-drug test, itong si Makoy Jr., hindi niya po mga kababayan pinapatulan. Bagkus tinawanan niya at sinabihan niya na naka-fentanyl yan eh. O diba? Okay. So nakikita niyo na ho mga kababayan yung pattern. Okay, nakita. Mamaya ho may pasabog pa ho ko dito inyo pong dapat malaman. O pakinggan ho natin ha, pasabugin na ho natin, wag na ho natin patagalin. Itong napakasarap pong ating pag-uusapan ngayon. Ito na. No, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Okay. Ang sabi niya, tignan mo na lang ang kanyang record. May false testimony. Hinaya niya si Estrada. Ako hindi pandibak ko dyan mga kababayan. Yung drug test muna, hindi na pandibak dyan. Ito ang pagdibak dyan na matatauhan mga kababayan. Yung pong mga trolls at mga loyalista sa puon po nila. Eto, ang sabi mo, teka lang, tingnan nyo naman may kaso ito na false testimony o perjury. Yan. Sino ho ba ang dapat paniwalaan? Yung, kahit naman ho kayo, Mr. Makoy Jr. eh. Hindi ba sandamakbak din ho yung kaso nyo noon? Ewan ko lang ngayon sa Amerika kung kamusta na ho yung kaso ninyo. Sinasabi ko sa inyo eh, sat-sat kasi kayo ng sat-sat, Mr. President. Okay, teka. I-debunk natin sa credibility. Kapag daw pala ang isang tao ay kinasuhan, eto, wala na credibility. Again, mga kababayan, loyalista, gumising kayo. Eto, may credibility pa pa. Hindi ko muna papadrug test. Abayaan mo natin yung drug test. Tuloy. Buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Teka, ang sabi niya ang tawag niya sa kanya, ang tawag ni Makoy Jr., professional liar. Okay? Okay.
Sa inyo, sir, ano naman tawag sa inyo? Ano naman ho tatawag namin sa inyo? Kayo, taong bayan, base ho sa pag-a-analyze ko ngayon, ano ho ang masasabi nyo dito? Pikon eh. Oh, di ba? Pikon na pikon. Alam nyo bakit? Eto na, tanggalin mo na si Bonggit. Tanggalin mo na natin si Bonggit, mga kabayan, dahil may lalabas pa ako. Alam nyo bakit po yan nagsalita? Ha? Bakit sila nagsalitang ganyan? Dahil ho dito. Dahil po dito, alam ho nila na tatamaan na sila sapagkat hindi pwedeng itanggi itong ipapakita kong ito. Ayan. Oh. Ayon ho kay Mr. Morales, etong si Kumar ay pang-areglo. Kapag etong si Kumar na ipatawag at lumitaw sa CCTV, ano ang ginagawa mo dito kay Morales? Konektado kayong mag-asawa. Kaya ako nagsalita na ho yan para i-mind conditioning na ho tayo. Yung mga loyalista, huwag din ang paniwalaan yan. Ako na nagsasalita. Ngayon, papaano mo ipaliliwanag dito? Mga letratong ito na lumalabas dito na kung saan kayo ni Kumar at ni Bonggit magkasama kayo. At ito pa mismo, umaareglo di umano kay Mr. Morales. Oo. Ano po ang masasabi nyo ngayon? Oo. Ayan, klaro. Ayan, nakikita sa monitor nyo, magkasama. Magkaibigan lang sila. Normal lang naman sa politika yung magpa-picture-picture eh. Oh, kahit naman sino pwedeng magpa-picture, hindi siguro lahat ng ganyan. Hindi lahat ko pwedeng lumapit kay Lisa Makoy. Hindi lahat pwedeng lumapit dito. Ayan, nakangiti pa at nagyayakapan kay Jinggoy. Silang dalawa ni Tulpo magkakasama pa. Ngayon, ito ang tanong. Sa address mo kaya, ipapapanood po sa Senado ang mahiwagang CCTV na kung saan na talaga namang meron hong nagaganap na pag-aareglo at panunuhol dito po kay Ginoong Morales. Ayan. Kaya po siya nag-ingay ng ganito, si Makoy Jr., mga kababayan, kasi nga po, lumalabas na po ang totoo. Paano mo ipaliliwanag ito na ang umaareglo kay Morales, itong si Kumar. Si Kumar ngayon, kasama niya si Makoy Jr. at si Butad. Oh, nakukuha po ninyo. So, klaro, mga kababayan, ngayong hapong ito, ayan si Kumar inaareglo, sabi niya si Morales. Ngayon, kaya nga nababanggit itong si Kumar eh. Ayan klaro. Ngayon, sabi pauwi na sa India. Sabi niya, sabi ni Jansky MIB, basahin natin, picture lang yan kahit magkandidato ka, ito or politiko, pwede ka magpa-picture ang babaw ng anak mo. Kung mag-aral ka, tanda na yan, wala ka ng palikuta, kawawa anak mo. Kita ninyo itong bastos ito. Si Jansky, mas kawawa ang anak mo at pamilya mo. Isipin mo, magbabanggit ka ng mga saltang ganyan dito. Bakit ka ba? Ang sabi ko dito, ano ang ginagawa ni Kumar kay Morales sa CCTV? Nagsulat. Huwag mo sabihin. Hindi naman sila magkakilala.
O biglang itong si Kumar. O ngayon, sige nga, eto sabi niya, lahat daw ho pwedeng magpa-picture. Ay, wow. Naman. Pwede tignan ho natin sa investigasyon sa Senado. Alam mo, MIB, huwag kang bastos dito sa channel na to. Ha? O. O, mas bangag ka. O, kita mo, mas bangag daw ako. O, gusto mo, magpa-drug test tayo, ha? Jansky MIB. Na magkakalaman ko sinong bagak. Dili ba, dili. Ayoko magmura, baka wala akong tabing galing water dito ni Pastor Kibole, eh. Ha? Exempted muna ako, ha? Magmumura muna ako sa putang inang Jansky MIB nito, ha? Gago, umalis ka dito, tanga. Pasensya na ho, nakapagmura na ho ako. Ha? O, lumayas ka dito. Sinipa ko na ho. O, ngayon, tao bayan, hindi ka mag-iisip. Bakit nag-react itong si McCoy Jr. dito? O, kita ninyo, uulitin ko ho. Bakit nag-react si McCoy Jr. dito? Bakit yung panawagan ng taong bayan? Ito, papasok na tayo. Na ikaw ay pinaghihinalaan na may white substance sa katawan mo, bakit hindi mo patulan? Bakit, ito, pasok na tayo. Bakit hindi ka magpa-drug test nang matapos na ang usapan na yan? Kung bagang ikaw ay nagpa-drug test na, at transparency ho, transparent ho, doon sa grandstand, at talaga ho nandoon lahat ng bawat partido, at talaga ho napatunayan na ikaw ay hindi gumagamit ng pinagbabawal na white substance na pulburon. O di napahiya po kami, o di napahiya po yung mga nagpaparatang sa inyo, o di napakita yung taong bayan, malinis kayo. Pero bakit takot ho kayong magpa-drug test? O, anong meron? Si Kumar. Nakukuha po ninyo. O, pasensya na ako, nakapagmura ako kanina. Wala pa naman akong Galilee water dito. May kumukontrol sa akin yung Galilee water. Pag nakikita ko yung tubig na yun, kita ninyo, talaga pinipilit ko ho. Talaga magbabago ang pananaw ko, talaga yung buhay niyo pagka kayo ay napunta ho sa KOJC. Promise ho. Siyempre, yung mga member ng KOJC, hindi naman ho nagmumura yan. Hindi naman sila nagmumura. Tapos ikaw, mura ka ng mura, di ba? Pasensya na ho, di maiiwasan eh. Ngayon, sigaw ng taong bayan. Ano ang sigaw ng taong bayan? Magpa-drug test ka. McCoy Jr. Magpa-drug test ka. Alam nyo, hindi naman ho magre-react ng ganito to eh. Tignan nyo ha, yung iba tinatawanan, Tatay Digo nga, tinawanan niya lang eh. O, di ba? Pero dito, hindi niya ko magawa tumawa. Napikon po si McCoy Jr. Bakit? Bakit? Kasi nga po, ako na ho ang kakanta. Now, the end is near. Malapit na. Bakit ko sinabing malapit na? Hanggat po, tinatago nyo ang drug test na yan, lalo ho kayong pabagsak ng pabagsak. May nag-message po sa akin na puting bubuyog. O eto, para malaman ho ninyo kung paano ho nila iniikutan, ni McCoy Jr., ang Pilipinas. Abay, umiikot din. Ay, maraming salamat, Nanay Mercita Kalunod. Maraming salamat po. Iniikutan pala niya kayo ng Pilipinas. Anong ginagawa niya? Bakit iniikutan ni McCoy Jr. ang Pilipinas? Umiikot na si Coten. Namimigay daw ng 10K. Nakarating na sa Sultan Kudarat Region 12. Pumupulong sa mga governor at mayor. Next, ang punta daw ay Jensen. Sana doon tayo mag-rally. Ayan. At binisita mga kababayan, ito totoo to, nasa PCO eh. Binisita ni Bangag Jr. ang Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Ibinahagi ang 80 million
donasyon sa Office ng President para mapabuti ang serbisyo ng pasilidad. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga tauhan ng CNGH para sa kanilang paglilingkod sa mga sundalo, sibilyan, lalawigan. Eto ang dami nagko-congratulate. Sabi niya nga, hindi ako ang dapat imbestiga. Totoo mga kabayan, hindi yung si Jonathan Morales dapat ang imbestigahan dito. Hindi yung si Jonathan dapat ang imbestigahan dito. Ang imbestigahan dito, kung totoo ba o hindi, yun pong lumabas na PIDEA link na yan. Di ba? Kaya mga kababayan, uulitin ko, eto, balikan nyo natin mga kababayan, yun pong sinabi mga kababayan ni Jonathan Morales. Balik natin. Ibalik ko natin yung sinabi ko ni Jonathan Morales ha. Para ho maliwanagan ho tayo kung ano po ba to. Kasi ito yung importante ho dito eh. Napakalagong balikan po natin itong sinabi ni Jonathan kanina. Dapat po talagang ipatawag si Kumar. Si Kumar. Sabi ko nga kanina mga bayan, may jong na, may Koreanong jong na, abay meron pa palang may Koreano na, meron pang Indiano. Ito, ilabas ho natin mga kabayan, yun kanina ang sinabi ho ni Ginoong Jonathan Morales. Ito, ilabas ho natin ha. Paano, pakinggan nating mabuti, sinagot niya ho yan. Sinagot na ho ni Mr. Jonathan Morales. Teka lang ho ha. Ng konti, nag-buffer na naman tayo. Umikot-ikot. Okay. Ito na. Teka lang ha. Balik ko na rin ito. Ang po natin ang dokumento, Your Honor. Ayon kay Morales, wala anyang nakuhang magandang impormasyon ang senador kaugnay sa tunay na issue kung bakit lumabas sa publiko ang mga dokumento ng PIDEA na kung saan nakasulat sa report ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. Eto, nakita niya mga kabayan, imbestigahan ho ng mga nasa gobyerno, yun noong involved doon, etong naglalabas ang iniimbestigahan. Tuloy. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba, mag-iimbestiga ako, pagagalitan ko yung iniimbestigahan ko, wala akong makukuwang sustansya. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit magnanakaw pa yan, kahit pasabihin mong rapist yan, paano ko ma-extract ang information kung aanuhin ko yan? Wala akong makukuha. Diba? Ayon kay Morales, nagtungo siya sa Senado bilang resource person at hindi isang suspect sa isang krimen. Resource person ako eh. Unang-una gusto ko man linawin. Akusado ba ako? Suspect ba ako? Diba? Nandoon ako as resource person tungkol doon sa PIDEA leaks. Bakit ako pinatawag? Dahil doon sa mga dokumentong lumabas. Dagdag pa ng dating PIDEA agent na kung balak lang anya nitong siraan ng Pangulo ng Bansa, dapat ay noon pa niya ito ginawa nung tumatakbo pa lang ito sa pagkapangulo noong taong 20. Ayan, ito. Totoo to. Kung plano niyang siraan ito, dapat nung 2000 na, kailan ba election? 2022? Dapat inilabas na ho yan. Ibinigay niya na ho yan sa mga kalaban ni Macoy Jr. Ano dahilan? Bakit tumalabas ka? Mr. Morales. 22 elections. Kung ako gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di sana 2016 nagsalita na ako kung kanino o doon sa mga kalaban niya. Di ba? Nung taong nandyan sa report na yan.
O 2020. tama, 2016, tumakbo ng vice presidente. At hindi, vice president po yun, tumakbo na talo siya. Pero hindi po nangialam si Morales at hindi niya ilabas ito. Ito, nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. At yung mga informasyon na yan, Boom! Sakto ron, sapul na naman si McCoy Jr. 2016, kasagsagan ho ng init ng labanan ng Lenny versus McCoy Jr. sa pagka-vice presidente. Di ba? Nilaglag nga ho ito. Pero hindi na ho ginamit. Mga kababayan nyo, ang dokumento hindi niya pinalabas. Kung ang plano niya siraan pa lang itong si McCoy Jr., nakukuha po ninyo. Klaro! Klaro ho ito. Tuloy. yan naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PIDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Nilinaw din ni Morales na hindi pa siya nakukulong kaugnay sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Paliwanag pa nito, bilang isang alagad ng batas, normal lang ang magkaroon ng kaso dahil mayroon talaga silang nasasagasaan dahil sa pagpapatupad ng batas. Wala po akong conviction. Ang totoo niyan, bilang alagad ng batas, normal na po sa amin ang magkaroon ng kaso. Kundi kamatayan, kaso. Yun po yun lang po ang pagpipilian. Ako na ho, sa akin ho, marami akong kaibigan polis. Karamihan po dyan mga kababayan, may mga kaso. Maniwala ho kayo. Karamihan ng kaibigan ko, may kaso. Alam nyo bakit? Yung hindi ka lang sumipot sa hearing, talaga makukutin, magkakaso ka Talaga dahil magpapatupad ka ng batas. At sa pagpapatupad mo ng batas, talagang normal lang, may magagalit talaga sa iyo. Tungkol naman sa sinabi ng Senator Jinggoy na hindi siya mapagkakatiwalaan, ay ito ang naging sagot ng dating PIDEA agent. Dapat pagka ikaw ay isang isang politiko, dapat talagang ito yung dapat malinis. Yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na ang isang katulad ko ay walang karapatan, 'di ba? Dahil hindi dapat pagkatiwalaan. Ang sabi niya, napakaraming kaso nitong tao na to. Sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso. Na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman? Yun! Sabog na naman ho. Patay, sabog ho. Sabog ho ang bahay bata tain ni ito. Ay, pasensya na ho. Ni kumakain. Ni Jinggoy Estrada. Si Jinggoy Estrada ho ay convicted ho ng bribery. Si Morales hindi pa ho nako-convict kahit may isang kaso. Ayan na para sa kalaman po ng ating mga nanonood dito. Tuloy. Pumuelta din si Morales patungkol sa sinabi ni Senator Jinggoy na pawang hearsay lang ang mga dinala nitong issue sa Senado. Ayon kay Morales, magkaiba ang utos sa hearsay lang. Anya, Teka. Ang sabi ko, hearsay. Kung hearsay ito, hindi ko magtutugma yung pag-amin ni Maricel Soriano na siya nga ang pakay ng PIDEA doon po sa Rockwell na kung saan i-operate po yung kondo ni Maricel. Umamin na nga Paano magiging hearsay yun? Loloy. kaya hindi natuloy ang operasyon sa paghuli kay Bongbong Marcos noon, yun ay dahil sinunod niya lang ang utos ng nakakataas sa kanya at yun ay instruction at hindi hearsay. Ako, nung kausap ko yung aking opisyal at yun ang sinabi, sabi nga niya, naniwala ka naman. Sino gusto niyang paniwalaan ko? Yung janitor. Kaya ang kausap ko, number 3 man ng PIDEA. Assistant Secretary, Deputy Director General. Tama naman investigador lang ho ito, si Morales. May boss ito. Kung ano sabihin ng boss niya, sundin mo. O di ba? Nasa lower rank lang ho siya, investigador O boss na nagsabi, siyempre tatanggi ng mga boss niyan. General for Operation, hindi ko pa naniniwalaan. Hindi po hearsay, totoo po yung kausap ko po mismo, yung aking Deputy Director General for Operation. At yung sinasabi na yun ay sinusunod namin. Kasi pinagkatiwalaan po ng presidente yan Inappoint ang presidente. Sabi pa ni Morales, ang dapat anyang ginawa ni Senator Jinggoy ay ipalabas kung gaano kalihitimo ang dokumento, kung tunay ba ito o hindi.
Dahil ang naturang dokumento anya ay pilit na itinatanggi ng mismong PIDEA dahil ang kasalukuyang namumuno sa nasabing ahensya ay itinalaga mismo ng Pangulo na siya ring subject sa investigasyon. Ang ebidensya, Teka. Ito ho, ka dito. Paliwanag ko sa inyo para mahuli po natin ito. Noong sa Davao, alala niyo, si Tatay Digong, sinabi niya, pinakitaan siya listahan, di ba, ng PIDEA. At nandun yung pangalan ni Makoy Jr. Kailan niya sinabi yun, ni Tatay Digong? Kailan ipinakita kay Tatay Digong yun? 2012. Paano mapapabricate in present time itong dokumentong ito, itong dokumentong ito, kung mismo si Tatay Digong, pinakitaan na siya noong 2012 pa. Ilang taon na ho ngayon? 14 years na, tama ba ako? To be exact. Labing-apat na taon ho ngayon, naungkat lang ho ito. Ayan na, ulitin ko ho. Ang lohika ho nito, yung logic ko nito, si Tatay Digong ang nagsabi, 2012, nung mayor pa ako, pinakitaan ako ng listahan, nandun pangalan mo, Bongbong Marcos, o Bunggit. Okay. So ngayon, ang sabi, AI ito, artificial intelligence daw ito, ginawa lang mo ito. Paano mo gagawin ito kung mismo si Tatay Digong na ang nagsasalita, 14 years ago, pinakita na sa kanya ang dokumentong ito, isipin, hindi po to AI generated. O, di ba? Kaya nga, paano paliliwanag ito? Nagkataon lang ba to? Bakit to nagsalita si Tatay Digong na sinasabing fake news si Tatay Digong? Hindi totoo, dapat paniwalaan si Tatay Digong. Ito ang tanong ko sa inyo, yung mga trolls dyan, tsaka yung mga loyalista. Di ba sabi nyo, fake yan, dito wala ebidensya. Bakit ngayon lumabas ang ebidensya? Nagtutugma po mga kababayan yung mga ebidensya at sirkumstansya. Tuloy ho tayo mga kababayan sa napakasarap na ating pag-usapan ngayon. isa, dapat lang i-authenticate nung kung sino yung sumulat o yung pumirma. Yung pong inaano dito is yung mga authority to operate at saka yung pre-ops. Ang mag-authenticate yan ako kasi ako yung gumawa eh. Sinasabi ko nga ako yung nag-imbestiga, ako yung dinideny lamang nila. Bakit? Kasi nga, ang nag-appoint kay General Lasso ay yung nakaupong presidente ngayon. Yun po yun. Dahil sa mga nangyari at estilo ng pagtatanong sa kanya sa Alam nga naman ilaglag ni Lasso ang amo niya. Si Makoy Jr. ho ang naglagay ho dyan sa kanya. Hindi niya ilalaglag yan. Tuloy ho tayo. Senado, hindi maiwasan ni Morales na matakot. Kanyang opinion po yun, siguro talagang ganun po yung abot ng kanyang ng kanyang pag-unawa bilang isang politiko, sinasabing halal ng bayan. Pagka ganun po yung abot ng ng kaisipan ng isang halal ng bayan, nakakatakot. Sa kabuuan ng hearing, sinabi ni Morales na paninira lang sa kanya ang tunay na pakay ni Senator Jinggoy Estrada. Una, talagang napansin ko talaga character assassination na yung ginawa niya. Yun! Nakinagat naman ni Bunggit! Yung sinasabi ko ni Jinggoy Estrada at inadapt naman ho ni Bunggit, parehas na parehas ho ngayon. Parehas na parehas sila may kaso. Si Bunggit at saka ito si Estrada. At itong pagkakaiba nga lang, ito si Estrada, convicted. At wala siyang talagang tinatupan, kundi talagang durugin yung pagkatao ko. Mga kababayan, very controversial itong nangyari sa Senate hearing sa pangalawang pagkakataon. Subalit hindi po natinag at hindi po nila nadurog ang kredibilidad at validity ng kanyang mga pahayag at revelations na naging official records na ngayon sa Senado tungkol sa PIDEA leaks and inevitable revelation of involvement of President Marcos Jr. to the very scandalous drug abuse issue. Kasama natin live sa Pilipinas nating mahal, pero via Zoom. Hindi siya po nagpa-record lang, Zoom lang siya. So mga kababayan, for security reason, pinayagan niya tayong makapanayam siya sa Zoom ngayong umaga sa PIDEA agent, man of the hour, whistleblower of the current time na nagbibigay kaliwanagan sa mahalagang issue ng bayan, si Ginoong Jonathan Morales. Sir, welcome back sa Pilipinas nating mahal with Ka Eric. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Yes, sir. Dalawa muna tayo, sir. Mag-uusap sa isang napakalagang punto. Napakagaling po ng inyong pagtindig ng buong loob. Nakita po ng buong bayan na bit-bit po ninyo ang tatag ng loob. Kapanatagan ng isip na bit-bit mo ang katotohanan na kahit saang impyerno ka isa lang at anong buhos ng apoy ng pagkagalit ng mga gusto kang patahimikin, hindi po kayo nagpatinag. What keeps your courage inside Congress? Nakaharap mo yung mga gaya ni Senator Jingo Estrada na pilit kang sinisira instead na pakinggan ang mensahe mo, sinisira nila ang mensahero. At alam natin na ang kanyang purpose doon is demolition job, not to ferret out the truth and listen to the truth. And iba pa mga senador na nagbabaliwala, ini-ignore ka, minamaliit yung iyong presensya, hindi binibigyang pansin ang kahalagahan at bigat ng inyong paghahayag doon sa Senado. Go ahead po, Sir Jonathan Morales, saan pong hugot ng tapang at lakas ng loob niyo? Alam niyo po, yung pagtungo ko po doon sa Senado at pagte-testify ay nakapaloob lamang po sa aking first-hand information. Patungkol po doon sa pag-reduce ng source statement ng confidential informant patungkol doon sa kanyang personal knowledge. Doon sa di umano ay nagaganap doon sa Unit 46C ng Rizal Tower doon sa Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. At ito, para sa kaalaman ng mga senador, gaya ng kanilang mga sinasabi na tila ako yung nag-aakusa doon sa mga personalidad na naandoon sa report at doon sa pre-ops at saka doon sa authority to operate. Mali po yun. Ito, ang lumalabas kasi dito, pinapalabas, kahit si McCoy Jr., mga kababayan, pinapalabas dito na itong si Jonathan Jojo Morales ay accused. Nag-accuse siya sa administrasyon. Nakalimutan ho nila ang request po niya. Itong si Jonathan Morales, ang request po niya, imbestigahan nyo to dahil may nangyayaring milagro sa loob po ng Philippine Drug Enforcement Unit. Kaya po lumabas po itong si Jonathan Jojo Morales para ipaalam sa sambayan ng Pilipino, teka, nadadawit ang pangalan ko kasi inilabas ni Maharlika yung dokumento. Hindi ko naman intention dito na sirain si McCoy Jr. Nagkataon lamang na yung akin pong tinipak doon, based on statement po ni Jonathan, ay ang itinuturo ay si Bonggit at saka si Maricel Soriano. So ngayon, dahil inilabas po at napuputukan po mga kabayan, si Bonggit dito, ang titira na po mga kabayan, mula po kay Lasso, mula sa mga congressman, hanggang kay Jingo Estrada at kay McCoy Jr., yung pagkatao na po nito. Pero po yung totoong PIDEA leak, kung papaano lumabas yung dokumento, hindi na po nila inaalam. Kung totoo to, papaano itong nakalabas, di ba? Kasi inaamin niya, siyang tumipa doon, siyang gumawa nun. Tuloy po tayo. Ako po ay nandoon lamang sa Senado upang sabihin o patotohanan na yung mga dokumento na lumabas sa publiko ay ako po ang gumawa noong 2012. Namin niya, siyang gumawa. May nabasa ako, sabi niya parang takot daw si Jonggoy Estrada sa administrasyon baka maungkat. Totoo naman po Lahat naman po mga kababayan ng mga kumakalaban sa administrasyon ngayon at nagbibigay din ng permit sa Maisog Rally, ang ginagawa po nila kung hindi po gigipitin, kung hindi po gigipitin yung ating rally, pagkatapos ng rally, binabalikan po yung mayor o kaya gobernador. Yun po ang totoo. Balikan natin ang kasaysayan. Maisog Rally, Davao, unang maisog, takbang na maisog. Ang tinira hula doon, Pulong Duterte. Dinala po ang Maisog Rally sa Cebu. Pagkatapos ng akbang na maisog sa Cebu, tinira po nila mga kababayan, walang iba kung hindi po si Mayor Rama. Dinala po natin ang maisog, akbang na maisog, prayer rally sa Tagum, Davao,
na kung saan napakarami po ang dumalo na tao. Tinira ho nila si Congressman Alvarez. Tinira ho nila si Governor Kuya Go Jubahim. Ngayon, lagot ka! Ito na, lagot ka, Mayor Remulyo. Nakalusot ang prayer rally. Kaya nga, tignan mo ninyo. Nung nakalusot po ang prayer rally at naisahan po sa Dumaguete, agad-agad naglabas ng statement ito hong si Mayor Remulyo. Para bang nagpapaliwanag, teka, at saka ho itong si Gobernador Chaco, Manuel Chaco. Nakita ko ninyo, agad-agad ho sila nagpalusot. Anong palusot nila? Ang sabi ni Governor Chaco, sabi niya, ang fight na to, ang sabi niya, akin ang fight na to. Hindi po sa taong bayan yung freedom fight dyan sa Dumaguete, sa Negros Oriental. Sa kanya po. Ang sabi naman ng Mayor Remulyo, mga kababayan, eto, sinisig niya ho mga kabayan yung organizer. Pero ang totoo, alam naman po natin, maisog talaga ang dati dyan. Dati si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi, nagsumbong daw ang PNP na mga personal na doon dating doon, hindi daw kaya i-secure. Sa madaling salita ho, sabay ho paliwanag. Paliwanag, kaya sabi niya, sa huling paliwanag ho ni Mayor Remulyo, ang sabi niya, ambush rally ang nangyari. Kasi nga naisahan po sila. Anyway, tuloy ho natin itong kaya alam niyo na ho ngayon kung sino po yung nagbibigay ng permit. Nakuhanan ng salaysay yung confidential informant na nag-report doon sa alleged nefarious activities nung sinasabi niya na politician Bongbong Marcos at yung actress na si Maricel Soriano at iba pa. So doon lamang po, at mali yung ng mga senador, mga na sinasabi na yung aking daladalang sinasabi informasyon ay panay hearsay. Tataka nga ako kung bakit napupunta doon sa punto na yon at talagang sinikap na libain yung aking pagkatao. Yes. Dahil nga lumabas na talaga doon sa issue. Yes, Ngayon, doon sa katatagan ng na malas ng mga tao sa akin dahil Ito may nagsabi ho dito basahin ko lang. Sabi ni Ma'am Rainbow 08, private park pala ang freedom park nila sa Dumaguete. Sabi ho ni Governor Chaco aking park. Sa kanya yung park. Pinaayos siya daw, pinaganda niya raw yung kanyang park. Aking park. Park. merong personal knowledge. Yun lang po. Yun, klaro. Meaning to say, sir, kung i-reduce ko yung argumento na yan, yung courage and buong loob na ipinakita mo sa harap ng harassment and intimidation sa'yo, obviously, in-intimidate ka, tinaharas ka ni Senator Jingo Estrada. That's the way it should be looked at. Yun naman talaga. At ini-ignore ka ng ibang mga senador na nagmamagaling doon na parang ikaw ay walang kwentang witness. Sabi niya, aking part ang kanyang sinabi. Opo, aking part po ang kanyang sinabi. Kaya sa kanya ko yung part. Si Senator Bato lang yata nagbigay ng mabigat na analysis at importance doon sa mga nire-reveal mo. Hindi ka nagpatinag. Why? What is running in your heart and in your mind? Alam niyo po, bilang investigador, hindi naman po yung mga ganong katanungan na irrelevant dun sa issue. Ay, teka, totoo ba to? Sabi dito, noong May 1, nagpunta pala ng ang puting sa Dumaguete. Ganon? Hindi namin alam yan, Hindi naman po talagang dapat pinapansin yun, Ang importante, yung nakatutok dapat dun sa talagang issue. Ano ba talaga yung dapat natin ma-achieve dito? Kaya tayo nag-imbita ng mga resource person, halimbawa, kaya sila nag-imbita, dapat makuha nila yung sustansya ng issue. Bakit na ilabas yung dokumento? Ano yung nilalaman ng dokumento? Yun po. Yun yung issue, hindi yung... Kaya ganito lang yan. Ako na ho, sabihin ko sa inyo, dito ho, mga kababayan ko, totoo po ang sinasabi ni Maharlika.
Ako, naniniwala ako doon, nagkakagulo na sila dyan sa Malacanang. Para sa akin, naniniwala ako doon kasi alam nyo bakit? Mismong apektado na si McCoy Jr. Hindi naman, yun ang salitang ganun ay desperado kong pananalita yun. Ano yung sinabi na, sabi niya, pati ho siya nakisama na sa kredibilidad ho nito na paninira. Anong tawag ho dyan? Tanggalin mo si Jota na. Ano ang tawag ho dyan? Character assassination ng ginawa ho ng mga ni Lasso, character assassination ng congressman, character assassination nitong senador, pati ba naman itong si Bonggit, mga kababayan, ay nakisawsaw po diyan po sa dito po sa nasabing naturang character assassination. Ito, pakinggan ninyo. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantahin niya. Pero hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Yan, ganyan. Ilan ba ang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag sa kanya. Si Pangga, si Maharlika. At kunin natin kung ano tayo ito na nasabay pala live ni Pangga sa atin. So sige, ilabas natin. Dito na ho tayo para ituloy ho natin itong ito kay Pangga. Teka lang ilabas natin yung kay Pangga. May live interview pala ngayon si JM kay kasi totoo na siya ay lumagda doon sa paper na yon, sa pre-op and authority to op na yon nung gabi nung 2012. Kaya naman, talagang gustong sirain ng mga kasabwat ni Marcos Jr. dyan sa Senado ang personalidad o kredibilidad ni Morales. Correct! Tama ka dyan, Pangga. Parehas tayo ng pag-a-analyze. Diretso. Alright? Yan ang lalaki daw. Okay, well, lalaki. Lalaki o babae? Lalaki. May lalaki, may babae, di ba? Hindi na naman isa informante. Baka labas natin ang folder. Yung blue folder dyan, Ayan. Totoo dyan dahil wala akong pinalampas sa mga maisog rally. Ayan totoo yan. Ako, saksi ho ako dyan. Tuloy tayo, Pangga. Mga truck, di ba? Yung mga venue nilalagyan. At Yung una, may sabi ni Maharlika, yung unang pinuntahan namin, na maharas po kami, mga kababayan, sa Bustos, Bulacan. Yung mga taga Bulacan, uulitin ko, sa Bustos, Bulacan. Hinarangan po ng thriller. Yun pong dadaanan ng maisog rally. Ngayon naman po, diyan po sa Dumaguete, yung mismong stage, hinarangan po, mga kababayan, ng truck ng tubig. Di ba? Kinordonan pa yung Freedom Park. Tuloy tayo. si Sara, si Bato, kaya ang sabi ko dito kay Bato, itodo mo na yan, Senator Bato. Alam mo, hindi kakakampiyan ni Marcos Jr. kung whatever man, I'm just saying, hindi ko sinabing ito yung nangyayari. Whatever, kung pangakuan man ikaw, kung ano man, whatever na i-entice ka na ito, wag mo nang papaniwala dyan, Senator Bato. Itatapon ka nila hindi lang sa Komunoy, baka sa Yungib.